Hi everyone! Welcome to my channel and for today's video ay magluluto tayo ng ginataang isda na may pechay. Ayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, please like this video, subscribe to my channel, and click the notification bell for more updates. Thank you! So let's start cooking. Ayan, maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Painitin lamang natin ito sa katamtamang apoy. At kapag mainit na ito, ilagay na natin ang hiniwang luya. Lutuin lang natin ang luya ng 1 minuto. At pagkatapos ng 1 minuto, itabi lang natin ang luya sa gilid ng ating kawali. At maglagay na din tayo ng hiniwang bawang. Maglagay na rin tayo ng hiniwang sibuyas. Lutuin lang natin ito ng 1 minuto. At pagkatapos ng 1 minuto, maglagay na rin tayo ng hiniwang kamatis. Ayan, lutuin lang din natin yan ng 1 minuto. At pagkatapos ng 1 minuto, ilagay na natin ang hiniwang isda. Yang isda pala guys, nilagyan na din natin yan ng asin. Ayan, kapag nalagay na natin lahat ng isda, hayaan lang natin yan ng mga 1 minuto or hanggang 2 minuto. At pagkatapos ng 2 minuto, baliktarin lamang natin ang isda. Ayan, kapag nabaliktad na natin ang lahat ng isda, hayaan lamang natin ito ng 2 minuto. At pagkatapos ng 2 minuto, pwede na natin ilagay ang pechay. Ayan, ilagay na natin ang pechay. Nahugasan at nalinisan na din natin ang mga pechay. At maglagay na rin tayo ng gata. Ito yung pangalawang piga ng gata. Mamaya-maya ay ilalagay na din natin yung unang piga or tinatawag na kakang gata. Maglagay na rin tayo ng durog na paminta. Ayan, takpan na natin ito para mabilis ang pagkulo. Ayan, nag-uumpisa ng kumulo. Hayaan lang natin yan na kumulo.
Lagyan na din natin ng pampalasa. Lagyan na din natin ito ng sili. Pwede nyo rin guys ilagay yung siling haba, yung pansigang. Ayan, sa part na to, pwede na natin ilagay ang kakang gata. Ito yung unang piga ng gata. Ayan guys, pasensya lang kayo, medyo maingay ang ating mga manok dito. Ayan guys, nag-add pa ako ng crack na paminta. Pwede rin na hindi na kayo guys maglagay. Gusto ko lang kasi yung medyo mas maanghang pa ng kaunti. Ayan, sa part na to, pwede nating dahan-dahan na haluin at i-check din natin yung ilalim nito para hindi masunog. Ayan, tikman na natin kung okay na ang lasa. At kapag kulang pa sa asin or sa pampalasa, lagyan na lang din natin ito. Ayan, tapos na tayo magluto. I-off na natin ang apoy at serve na natin ito habang mainit pa with rice. Ayan, sa mga nagtatanong pala kung bakit pa ginisa ko yung luya, sibuyas, bawang at kamatis. Yun ay dahil gusto ko yung lasa ng ginigisa ito. Para sa akin, mas masarap yung lasa kapag ginigisa muna. Pwede rin naman ito guys kasi na dire-diretso na sa kawali, wala nang gisa-gisa pa. Ilagay na sa kawali yung luya, sibuyas, kamatis, bawang, at saka yung isda. Ilagay na rin pati yung pechay. Yun, mas madaling proseso yun. Depende na lang sa inyo guys kung ano ang gusto nyo na gawin. Yung ginigisa or yung diretso na sa kawali. Meron din naman na ako na-upload na hindi na ginisa yung bawang, sibuyas at kamatis at kasama yung luya. Dire-diretso na. Ayan guys, marami na akong nasabi. Salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!